Hi guys! Ituturo ko nga pala sa inyo kung paano ako nakakuha ng bahay sa Pag-ibig via acquired assets. So, let's talk na! Panalo kami sa bidding ng Pag-ibig. Ano ang next step for closed property auction? Hi guys! Nanalo nga pala ako sa Pag-ibig. Ay hindi, tinawagan nila ako. Second highest bidder ako. And then, hindi na-approve yung highest bidder. So, tinatanong nila ako kung interested pa ba daw ako dun sa property. So, ayun guys. Sabi nila, i-check ko muna yung property bago ako magbayad ng bid ban by December 1. And then, yung mga dadalhin ko raw is valid ID, original, and then photocopy, and then certificate of employment. And then, syempre, yung 5% bid ban na babayaran natin. So, ayun guys. May 7 days ako bago pumunta sa Pag-ibig Mandaluyong. After nun, tawagan ako. So, may time pa ako para mag-check ng property. Then, after nun, December 1, pumunta ako ng Mandaluyong para magbayad ng bid ban. So, pagdating ko doon sa Pag-ibig Mandaluyong, pumunta ako sa information and then sinabi ko na magbabayad ako ng ban. So, ayun, binigyan nila ako ng number. After nun, pumunta ako doon sa mag-a-assist sa akin and then pinalabas sa akin yung valid ID ko with photocopy and then company ID and then certificate of employment with compensation. So, after nun is binigyan ako ng papel na notice of award. So guys, nakalagay na doon yung details nung property and then nandun na rin yung name and then yung address ko kung tama ba, tsaka yung address ng property. Pinabasa mo na sa akin kung tama yung mga information doon. And then, pinag-sign ako. And then, binigyan ako ng buyer pre-qualification form. So, ayun guys. Ini-explain yun sa'yo nung nag-a-assist sa'yo kung ano yung estimated monthly amortization mo. And then, after nun, bibigyan ka niya ng order form. Order form para sa bid ban. And then, sa bid ban na yun guys, ibabawas yun doon sa bid offer mo. So, pagka nag-back out kayo, hindi na yun maibabalik. So, pag nabayaran mo na sa cashier yung bid band, so, yung resibo na binigay sa inyo is ipa-xerox nyo. So, ako nun is pina-xerox ko siya sa baba. Malayo yung ano dun sa Mandaluyong. Bababa ka na naman, tapos babalik ka na naman. Kaya kailangan mo na mahabang pasensya. So, ako, nung pumunta ako doon, nag-start ako, dumating ako doon ng 6 AM. So, 6 AM pa lang mahaba na yung pila. Hindi naman mahaba kasi pang 10 ata ako. And then, ayun, nag-antay ako kasi alas 7 nag-start ng transaction si Pag-ibig. So, ayun, mula 7 AM, natapos ako ng magda 9 AM. So, ayun. And then, after mo nun, babalik ka doon sa nag-a-assist sa'yo and then bibigyan ka niya ng list of requirements. Yung list of requirements na yun is may deadline yun. Pero, pwede mo naman siyang ipasa nang wala pa sa deadline. Kung kompleto na yung mga dala-dala mong documents, pwede mo na siyang ipasa ngayon para maproseso na yung documents mo to CI. So, ayun lang guys. So, December 1, nakapag-bayad ako ng bid ban and binigyan ko ng notice of award. So, ang pagpasa ko ng requirements, ang deadline niya is December 27. So, may ilang days pa ako para magpasa. So, yun yung i-update ko sa inyo after nito sa iba ko pang video kasi masyado nang mahaba kung ano yung mga requirements na hiningi sa akin para sa CI. So, thanks! Salamat sa panonood! Sana may natutunan kayo!